ating lahat. Nandito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po ang lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin is patungkol sa mabuti at masama. Kasi dapat ma-distinguish natin ano ba yung maaaring mangyari kung tayo mabuti at paano natin malalaman kung mabuti yung ginagawa natin. Kaya salamat dahil meron salita na Diyos at meron tayong pag-aaral kagaya nito. Kaya tayo muna ilalapit sa ating Diyos, hingi tayo ng tulong sa Kanya para mas maintindihan natin ang maliwanag ng kanyang salita. Panginoon, salamat dahil ikaw isang Diyos na palagi nagpapaalala sa amin ng mabuti at masama. At sa pagkakataon ito, Panginoon, pag titignan namin mabuti, kung ano ba yung pagkakaiba ng mabuti sa masama, at ano po yung po pwedeng mangyari kapag ginawa namin yung mabuti. Samahan niyo po kami. Salamat sa buong araw na ito. Maghapon na ito na iningatan din ang pwede po kami. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Ang mga salita ay magbibigay sa amin na encourage para magpatuloy kami na gawin po ang mabuti. Sa pangalan ni Jesus, po ang sabi na namin. Amen. So, kung titignan po natin, ano ba ang kaibahan ng mabuti, no? Ng mabuti sa masama. No? Kaya nga, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, pakikita natin. No? Sabi dito sa Kawikaan 4:16-17, dito raw natin ma-distinguish kung ano yung masama at ano yung pwedeng mangyari. Sabi dito, sa Kawikaan 4:16, sila'y hindi makatulog kapag di nakakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y ginagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. So base dito sa pag-aaralan po natin, makikita natin dito, no, na ang masamang tao daw hindi makatulog kapag hindi nakakagawa ng masama. So, tayo nga po ng pinag-uusapan po natin, ano? Itong mga, paano ba natin nga malalaman kung masama yung ginagawa ng isang tao? No? May tinatawag po tayo, may classification, no? Tingnan po natin dito, sabi rito kung sino daw yung mga masasamang tao. Galatia 5:16-21. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So kung nabubuhay doon tayo sa Espiritu ng Diyos, hindi tayo mamumuhay sa laman. No? Mawawala tayo yung mga pagnanasa. No? Verse 17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Ito na po. No? Ito na po yung gawa ng laman o yung kasamaan. Una sabi nyo, pakikiyapin. So again, dapat suriin natin mabuti yung ating relationship pa sa panahon ito ay masasabi natin na pure. Yung dapat kasama natin sa buhay, yung talagang totoong legal na asawa natin. Pangalawa, kahalayan. So ibig sabihin, kahit sa pananalita man o kahit sa kaisipan o sa puso man, dapat walang makikitang kahalayan sa atin. Kalaswaan. So again, dapat maingat tayo sa pagsasalita. Dapat maingat tayo sa ating iniisip. Dapat maingat tayo sa ating puso. Palagi ko sinasabi ito, garbage in, garbage out. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung palagi mong pinapanood, yung lagi mong binabasa, yun ang papasok sa utak mo, papasok sa puso mo. At doon lalabas yung tinatawag nating mga kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan.
So, ang Diyos-Diyosan po, hindi lang yung typical na may nakapako dyan, may tao kang inaano. Hindi lang po yun. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pera. Yung wala ka nang iniisip kundi pera. No? Trabaho. Hindi ka makapag-meditate ng word. Hindi ka makapagdasal. Palaging nasa isip mo, pera. No? Hindi mo na alam kung to the point na parang ibebenta mo na halos yung kaluluwa mo para ikaw ay magkapera. No? Diyos-Diyosan yan. Ang Diyos-Diyosan kapag mas mahalaga siya kesa sa Diyos na dapat pinaglilingkuran natin. Parang ganito. O pwede hindi mo natin, maaaring hindi natin napapansin, yung asawa natin, Diyos-Diyosan na pala. Mali na Diyos-Diyosan. Bakit? Mas sinusunod natin siya kesa doon sa sinasabi ng salita na Diyos. Yung anak natin, no? Mas sinusunod na natin, o mas, hindi ko sinasabi mo, pabayaan natin yung mga anak natin. Ha? Pero ko sabihin, to the point na kung ano lang yung anak, gusto ng anak mo, yun ang masusunod. To the point na ayaw magsamba, ayaw magbasa, kasi may yung anak mo kailangan. Again, hindi ko sinasabi pabayaan natin yung anak natin. Ang sinasabi ko lang po dito, hindi ka na nagkakaroon ng panahon para makipag-usap sa Diyos, magbasa ng kanyang salita. Again, sasabihin ko ulit, hindi nagkamali ang Diyos na meron tayong 24 oras. Ang 8 oras dyan, pag ginamit natin yan para tayo magpahinga, maganda yan. Dahil lahat ng mga bagay na sa katawan natin, ibinabalik natin dahil araw-araw may ginagawa tayo. So napapagod, kailangan natin magpahinga. Malaking bagay yan. 8 oras, magtatrabaho. Anong gagawin mo sa 8 oras? Sabihin na natin na nagbibiyahe ka, sabihin na natin yung 3 oras mo ay para sa transport. May 5 oras ka pa. Sa araw-araw yan. Anong gagawin mo ngayon sa 5 oras? Hindi hinihingi ng Diyos na yung 5 oras na yung bigay mo sa Kanya. Hindi. Ang hinihingi lang ng Diyos yung quality time natin para sa Kanya. Kasi kung pwede ka 30 minutes o 1 hour, is quality time. As long na ito ay ginagawa natin para sa Kanya. Para sa Kanya. Of course, hindi lang po yun. Yung gawain po natin sa simbahan, yung ating paghayo, pagbabahagi ng salita, dapat kasama po yun. Pag meron tayong mas mahalagang ginagawa pa, hindi natin napapansin, baka yung Netflix o yung sports na gustong-gusto natin gawin to the point na wala na tayong panahon sa ating Diyos. Hindi natin napapansin, small idolatry, maliit na Diyos-Diyosan para sa atin. No? Sumunod, pangkukulang. Ang pangkukulang po, hindi lang yung may hawak kang karayom, sumasakay ka sa walis, o tumatawa ka na, hindi lang po ganun yun. Ang pangkukulang po, maaaring din natin napapansin, naapektuhan tayo. Ay, paano yun? Nanonood tayo ng mga palabas na unti-unti hindi natin napapansin. Gusto ko yung kapangyarihan na yun. To the point na bibigyan mo ng importansya yung pinapanood mo. To the point na hindi mo na napapansin na ikaw ay naging nagkaroon ka na ng addiction sa palabas na yan. Dahil gusto mong gayahin, gawin mong yan. Kaya minsan may inaano ko na panood ako sinabi yan. Bakit kasi gusto mo ng palabas na ito? Kasi dami ko pong natututunan. Ha? Natututunan, barilan, patayan. Ano natututunan mo doon? So, maaaring hindi natin nakuha yan. Pagkapuot. Again, malaki pong epekto ng media sa atin. Pagka pinapanood mo kung anong pala yung gusto mong panoorin, hindi tayo out of conscious tayo na na-absorb pala natin. Diba? Naalala ko yung palabas ng isang bad boy na inaano niya yung sarili niya na bad boy. Anong ginawa ng kabataan? Dinaya. Pati yung may rito sa ulo, pati yung way ng kilos, to the point na
Actually, hanggang sa panahon natin ngayon, pag nakakapanood ng mga bagay na hindi magaganda, nagkakaroon ng pagkamuot. No? Ginagaya. No? Pag-aaway-away. Madalas ang liit na bagay pwede pag-awayan. So, ito pala. Ano pa? No? Pagseselos. Kung minsan may tinatawag tayong nagseselos tayo doon sa mga tao na parang mas mabilis umangat ang kabuhayan kaysa sa atin. Mas madali siyang na-promote kaysa sa atin. Mas mataas na level up ang kanyang buhay kaysa sa atin. Ang tanong, kagaya ka rin kaya yan, nagiging masipag, nagtatrabaho ng gusto, nagpapakapuyat. Kagaya ka rin kaya yan na talagang palagi lumalapit sa Panginoon, nagbibigay ng pag-uwi sa Panginoon kasi yung mga taong lumalapit at mabuti, palagi may gagawang mabuti ang Lord dahil sa taong ito na mabuti. The point na ito pala yung nasasabi ko, may pagkakataon sa gobyerno kasi bago ka mag-promote, kailangan yun nasa susundan mong espasyo para sa promotion. Kailangan ba wala? Amaan mo na yun, mag-retire o kung sana tayong mga nanonood ngayon, lalo sa gobyerno, huwag nating iisipin na kailan kaya siya mamamatay para ako naman yung next in line. O gagawa tayo ng isang paraan para masiraan siya. Pagkagalit. Ito yata yung lahat po tayo, kasama po ako doon, na dapat bantayan natin. No? Kasi madali po tayo trigger, lalo na sa kalye, kinapta ng motor, masama ang tingin sa'yo, nanlamang sa'yo, hirap. Pero again, pinapaalala ng Lord, ayaw niya nito. Kasakiman. No? Kaya may kasabihan po tayo, ang tao kung minsan pag binigay mo yung kamay mo, gusto pati braso mo kukunin. Kasakiman. Pagkakampi-kampi. Alam niyo po yung pagkakampi-kampi, okay lang sana kung ang kinakampihan mo ay nasa tama. Pero pag yung kampi-kampi na to the point na gusto lang siraan yung kabilang pangkat, hindi maganda. Ano pa? Pagkabaha-bahagi. Ayaw ng Lord, lalo na sa Pilipino. Ang ating mga Pilipino, gusto ng Lord, united tayo. Magkaisa tayo para sa kagaganda ng bansa. Sa loob ng church, dapat nagkakaisa tayo kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Doon tayo magko-concentrate. Ayaw ng Lord. Ayaw ng Lord magkanya-kanya tayo. Gurin mo kung magkakanya-kanya tayo, lalo na sa simbahan o kaya sa bahay ninyo. Gusto nung isa, ganito. Sa bahay na lang. Gusto ng asawa mo, Colgate. Ikaw naman, Pepsodent. Yung isa naman, gusto close up. Toothpaste pa lang yun. No? Nagkakabaha-bahagi na. Ano pa po? Pagkainggit. Ayaw ng Lord, parang gaya rin sa selos, ayaw ng Lord na tayo maging mainggitin. No? Ayaw ng Lord yan. Pagpatay. So, hindi lang po ito physical o pwede kasi pinatay mo na sa isipan mo Di ba? Sabi ganun, kung ano yung nasa isip mo, yun lang po pwedeng lumabas sa'yo So, dapat hindi tayo nag-iisip na sana mamatay na itong kapitbahay ko, wala akong ano rin. Hindi mo nga siya talagang physical na pinatay, pero inano mo na siya, even pag nagsalita ka na gano'n, pinatay mo na rin po siya. No? Paglalasing. Sabi ng iba, umiinom lang naman kami, hindi kami naglalasing. Hindi ko po alam kung ano po yung anuhan natin ng gauge natin na talagang lasing na yung tao o hindi. Pero again, ilang beses ba tayo nakakita, nakarinig? Isang tao, napatay yung kapitbahay, kalasingan. Isang tao,
na-rape niya yung anak niya, o commit siya ng rape dahil lasing. No? Kaya, again, tignan po natin yung sarili natin. Tinignan natin mabuti. Ano pa? Walang habas na pagsasaya. So ayaw pala ng Lord yung parang, yung pwede natin sabihin na, by the way, ano nga ba talaga yung nagpapasaya sa atin ng gusto? Alam niyo po, kasi ang gusto ng ating Panginoon, hanggat maaari, hindi killjoy sila, dahil killjoy gusto na Lord mag-enjoy tayo. Pero ano ba yung nagpapasaya talaga sa atin? Ano niyo po, kasi sa kaharian ng kalangitan, sabi gano'n, meron lang isang maligtas, meron ng kasiyahan, may piyesta na sa langit. So ang kasiyahan palagi sa ating Panginoon ay merong isang tao na nagbalik loob sa Kanya, inayos ang buhay niya, at binigay ang sarili para sa Kanya. No? At ang sabi rito, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung mga binasa po natin kanina, hindi raw makakapasok sa kaharian, no, ng Diyos kung ito ang ating palagi o ginagawa sa araw-araw na buhay po natin. So, tingnan naman po natin, sino ba yung mga mabuting tao? No? Ano ba yung batayan ng pagiging mabuti? Kawikaan 4:18. Ngunit, ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway, tumitindi sa liwanag habang ito'y nagtatagal. Yung mga tao daw na totoo, may Espiritu ng Diyos, ay merong magandang tinatahak. Matuwid ang daan. No? At nagliliwanag at nakikita ng mga tao sa paligid. Juan 8:12. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag, ng ilaw sa kanyang buhay at di lalakad sa kadiliman. So, kung ang buhay natin konektado o tinanggap natin si Jesus bilang sariling Panginoon tagapagligtas, yung ilaw na nasa Kanya nagre-reflect sa atin. Ibig sabihin, no, yung mga tao makikita na tayo, inaangkin natin na tayo ay Kristiyano o disipulo ni Jesus, makikita nila kung paano lumalakad si Jesus, ganun din yung lakad natin. Yeah? Ano-ano nga ba yung mabuti sa harapan ng ating Diyos? Galatia 5:22-23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So kung nasa atin po talaga, yung Espiritu ng Diyos, sabi nga dito, meron daw mga bunga. Una, pag-ibig. Actually, yung pag-ibig na tinasabi ko rito, yung unlimited, unconditional. Lalong-lalo na po tayong mga tatay at nanay. Mahal na mahal natin yung ating mga anak unconditionally. Kahit sino pa yan, kahit may mali pa yan. Of course, hindi ko sinasabi na ito-tolerate natin o i-spoil natin. Tinatama natin yan, inaayos natin yan. No? Pero yung pag-ibig natin sa kailan, ganun po katindi. Dahil anak natin no? Sana, ganun din yung anak sa kanyang magulang. Yeah? Unlimited din sana, unconditional. No? Ang Espiritu, bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. Alam niyo po, kapag okay na okay kayo ng tatay at nanay mo, o ng asawa mo, o ng anak mo, hindi ba merong kagalakan? Kaya nga dapat yung pagtingin natin sa ating kapwa ay motivated ng love na galing sa ating Panginoon. Merong kapayapaan. Lahat ng tao,
No? Pero siyempre, may mga taong parang wala sa sarili. Gusto natin ng kapayapaan. Kaya nga paglilipat ng bahay, ang tanong ka agad eh. Kaya wala nang naghahanap ka ng bahay. Okay kaya yung kapitbahay? Ano ba, ito yung patay nila paglilipat. Sana malapit sa simbahan. Para laging makapagsimba. Sana malapit sa school. Para matuto yung mga anak ng mabuti. Kasi gusto natin ng kapayapaan. Gusto natin ng kaayusan. Yung nasa espiritu, yung merong espiritu na Diyos. Palagi gusto natin yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga. Pag nasa Panginoon tayo, ang ating Panginoon pinagtsagaan tayo. Kahit na wala tayong kwenta, walang makitang mabuti sa atin. Kasi ayon sa Biblia, sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kasama po ang inyong lingkod doon. Pero pinagtsagaan tayo ng ating Diyos. Kaya kung paano tayo pinagtsagaan ng Diyos, tayo mga magulang. Kahit na meron tayong mga anak na parang sobrang tigas sa ulo, pero pinagtsatsagaan natin. Sinasama natin palagi sa prayer. Hanggat maaari, hindi natin nilulubayan sa prayer. Ganun din yung mga anak. Wala na, una ka nakakilala sa Panginoon. Di ba? Pinagtsatsagaan mo yung magulang mo sa pamamagitan ng pananalangin. No? Lahat ng kaparaanan gagawin mo dahil motivated ka ng pag-ibig eh. At kagalakan sa iyo gawin ito, mga bagay nito. Dahil nakita mo ng ating Panginoon, ginawa ito. Ano pa? Kabaitan. Alam niyo po, pag isang mananampalataya, dapat may nakikita po sa ating kabaitan. Mahirap pagka wala tayong bait. Siyempre wala lang sarili. Ano pa? Kabutihan. May nakikita bang kabutihan sa atin bilang isang mananampalataya? Again, ang kabutihan pinakita ng ating Panginoon kung ano ibig sabihin ng kabutihan. Kahit hindi ka ginagawa ng kabutihan ng kapwa mo, kabutihan pa rin ang isinusuklay natin. Dahil ganun ang ating Panginoon eh. Yun ang pamantayan natin, katapatan. Lalo na po sa mag-asawa. Dapat yung katapatan natin sa ating asawa ay hindi mawawala. Palagi ko pong sinasabi ito. Lalo na po ngayon sa panahon natin eh, uso na po ang gadget. Kaya mo ba na yung cellphone mo, iiwanan mo dyan kung kailan kahit pabasa ng asawa mo yan? Kapag hindi nung basa-basa iniwan ng cellphone mo at ayaw mo pabasa, something is wrong. O baka sabihin mo, hindi, gusto ko naman ng privacy. Okay. Pero sa buhay ng mag-asawa, parang hindi tama yung, ewan ko po ha, para sa akin po, kasi ako po, personally, yung cellphone ko, iwanan ko dyan. Wala po akong, ano dyan, kung kahit mabasa ng asawa ko yan. No? Bakit? Kasi yung katapatan na, ano, no? At ganoon din siya. Kahit basahin ko yung, o yung mga messages sa kanya. Katapatan. Kahinahulan. Ibig sabihin yung kahit na ang bigat ng problema, kalma ka lang. Kalmado ka lang. Yun yun, ito po pinakamahirap sa lahat eh. Ako po, personally, hirap akong gawin ito. Pero salamat, meron tayong Diyos na kung titignan natin, palaging kalmado. Merong kahinanulan sa Kanya. Of course, meron time na talagang kailangan meron siyang gawin para ituwid yung mga tao. Pagpipigil sa sarili. Again, yun ang pinakamahirap. Isa sa pinakamahirap. Pigilan mo yung galit mo. Pigilan mo yung isang palagi ko na, madaming beses ko na sinabi ito. Meron ako napanood sa TV. Kay Tulfo yata yan. Nung nahuli yung isang lalaki. Sabi niya, hindi ko po alam. Gusto ko pong gumawa ng mabuti pero yung mga kamay ko gumagawa po yata ng kademonyohan. Ha? Hindi kikilos yung kami mo mag-isa. Nandito yan.
Ang tingin ko doon, nagpapalusot lang. Nagpapalusot lang. So, baka kasi dito sa ating mga pinag-aralan, maraming mga bagay na totoo na dapat ayusin natin, gawin natin, para manatili gabayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, palagi naman tayong kinakausap ng Lord. Kaya lang, hindi siya makaka-penetrate ng gusto sa atin. Kung hindi tayo lalapit sa Kanya, at hindi natin i-commit ang ating sarili sa Kanya. Kapatid, sa oras na ito, napanood natin, napakinggan natin, kung ano yung batayan ng mabuti at masama. Ang tanong, saan kaya tayo nandyan? Of course, gusto ng Diyos manatili tayo dun sa tama, no? Yun sa mabuti. Kaya lang, sa sarili nating lakas, hindi po natin kaya. Salamat. Dahil sa pagkakaaral natin ng Kanyang salita, pinapakita lang na kailangan natin ng dakilang gabay o tulong ng Diyos para manatili tayo sa mabuti at maayos na pagkakas. Kapatid, sa oras na ito, hindi ko alam kung nasaan ka sa dalawang ito. Pero gusto ng Diyos, gawin natin yung pinakamabuti at pinakamainam. No? Gusto ng Diyos, manatili tayo sa Kanya. No? Sabi niya, tutulungan tayo ng Diyos kung tutulungan din natin ang ating sarili. Kailangan natin ng tulong ng Diyos para tayo magtagumpay sa araw-araw. Sabi nga, ulitin ko, sa Kawikaan 4:18, ngunit ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Kapag tayo binigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon, nagtagal tayo sa Kanya at nanatili tayo sa Kanya, kaya rito, tayo raw po ay magkakaroon ng liwanag. Kaya sinabi ng ating Panginoon na siya ang pinanggagalingan ng liwanag. Ang tanong, kapatid sa Moses, nasa liwanag ka pa? Nagagawa mo ba yung binasa natin kanina kung sino yung mabuti? No? Dito ka ba sa sinasabi na pag-ibig at pagmamahal ng ating Diyos? Nagagawa ba natin yung mga bagay na gusto ng ating Panginoon? Kasi yun lamang ang tanging paraan para si Lord ay consider tayo na mabuting tao. Kaya sa mga oras ito, lalapit tayo sa ating Diyos. Hihilingin natin sa Kanya na tulungan niya tayo magawa natin, magampanan natin kung ano ang tama. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, sa mga oras ito, salamat dahil pinaintindi mo sa amin kung ano yung mabuti laban sa masama. Salamat, Panginoon, napakaliwanag ng iyong mga salita na gustong-gusto po ninyo, Panginoon, na makita sa amin ang ibig sabihin, ang kahulugan ng pagiging lingkod po ninyo. At bilang lingkod po ninyo, nararapat lang na kami manatili sa mabuting gawa. Lord, mahina po kami. Hindi po namin kaya na manatili sa kabutihan. Pero salamat dahil ang inyong salita, kagaya ng inyong pangako, ang inyong Espiritu Santo ay ibibigay po ninyo para kami ay makakilos ayon sa sinasabi ng inyong salita. Lord, patuloy niyo pong giyagisin ang aming puso. Patuloy, Panginoon, ang inyong Espiritu Santo ay mangusap, magkaroon po kami ng conviction sa tama at mali para kami magawa po namin yung pinakamabuti at pinakamainam sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na kung minsan nagsasarili kami
na para bang hindi namin kaya o hindi namin kailangan ang tulong po ninyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Nakala namin kaya namin mabuhay o kaya namin gumawa ng mabuti. Even hindi kami tumatawag sa ito. Pero salamat dahil binuksan mo ang aming isipan at aming puso na kailangan talaga namin ang tulong po ninyo para hindi na namin magawa itong sinasabi na kasamaan. Dahil kagaya ng sinasabi po sa inyong salita, hindi kami makakapasok sa inyong kaharian kung hindi kami magkakaroon ng maayos na isip, maayos na puso. Dahil hindi kami makakapagawa, hindi namin magagawa ng tama ang lahat ng bagay. Pero salamat, dahil ikaw isang Diyos na hindi mo pinabasa o pinaunawa sa itong bagay na ito for the sake na bigyan lang kami ng information. Bagos sinabi mo ito, parang nakita namin kung ano yung dapat namin lakaran, kung ano yung dapat namin gawin para kami ay maging kaaya-aya at maging liwanag kami ng sanlibutan. Kaya Lord, sa inyong biyaya, patuloy na malapit mo kami, hubugin mo po kami ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong wangis. Kapatid, sa mga oras na ito, isa sa mga pinakamagandang pribilehyo na binibigay sa atin ng Diyos is pwede tayong lumapit sa Kanya at dumulog at humiling. Meron kang physical na karamdaman sa mga oras na ito, ito yung pagkakataon. Sabihin mo, lumapit tayo sa ating Diyos. Sabihin natin yung ating mga nararamdaman sa ating physical na katawan, dahil gusto ng Diyos na tayo ay palakasin, gusto ng Diyos tayo ay magkaroon na maayos na kaisipan at pangalaman. Sige, meron kang physical na karamdaman, sabihin mo sa ating Panginoon. Hilingin mo kung galing sa Kanya. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat. Salamat sa kagalingan. Ang kinig po natin mula sa ating Diyos. O meron kang kaibigan, kakilala, na mayroong karamdaman, kapatid, na mayroong karamdaman, maaaring hindi niya naririnig sa mga oras ito dahil sa anumang kadahilanan, pero ikaw, nandiyan ka. Meron pangako ang Diyos. Kapag meron tayong hiniling, sasagot at sasagot siya. Ayon sa kanyang kalooban. Hilingin natin ang kagalingan. Yes. Ayon sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating anak, o kung sino man na nire-reveal ng Lord sa iyo. Sige, sabihin mo yung pangalan kapatid. In Jesus' name, tanggapin yung kagalingan. In Jesus' name. Spiritually, meron din karamdamang spiritual na hindi malaman kung anong gagawin sa buhay. Ito yung pagkakataon. Hingin mo rin sa Panginoon na palayain tayo o palayain yung kakilala mo sa tanikala na umalipin sa kanila. Makalaya sila sa gawa ng demonyo o ng kalaban. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Tulungan din po niyo, Panginoon. Hilingin mo kapatid, emotionally, meron kang problema kung kanino mang tao. Ito yung pagkakataon. Tulungan tayo ng Diyos na matuto tayo magpatawad kung tayo man ay nagawa ng hindi maganda at masakit sa atin. Tulungan tayo ng Diyos na matuto tayo magpatawad, na matuto tayo lumapit sa ating Diyos. Gayun na rin, baka naman tayong nakagawa ng mali. Tulungan tayo ng Diyos, magkaroon tayo ng conviction. Kung kailangan lumapit tayo sa kanino mang tao na nagawa natin ang hindi maganda, bigyan tayo ng conviction na in Jesus' name. Dahil gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagsasaayos ng ating sarili sa ating mga kapatid. In Jesus' name. In Jesus' name. Wala kang trabaho, ito yung kakataon, lapit ka rin kay Lord. Hilingin natin kay Lord, magkaroon ka ng trabaho na magiging
magsusustain sa inyong pangangailangan. Trabaho na hindi maglalayo sa iyo kay Lord, kundi mas magiging daan para mas malapit ka kay Lord. Kasi si Lord ang nagbibigay lahat ng ating pangangailangan. Siya ang bahala sa lahat sa atin. In Jesus' name. In Jesus' name. Tulungan niyo po, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon. Dahil ikaw naman talaga ang nakababatid ng aming pangangailangan. Ikaw ang aming great provider. Karunungan, knowledge, pagkalubo po sa bawat isa. Yes, Lord. Tinataas din namin, Panginoon, sa inyo ang aming mga kapatid na diriwan ng kaarawan. Pagpalain po. Dahil ito po ay isang biyaya na galing po sa inyo. Isang biyaya na pinapakita niyo po bilang inyong mga likod, bilang mga nananalig po sa inyo. Ikaw ang bibigyan ng extension ng buhay patuloy namin. Dahil gusto niyo po, Panginoon, na maggamit kami lalo pa para sa inyong kaharian. Kaya na rin sa celebrate ng anniversary, salamat, Panginoon, pagpalain mong bawat isa. Kaya nagkakaroon ng anniversary, extension ng pag-asawa ng mag-asawa, ay dahil po ikaw ang nasa sentro ng pagsasama ng isang mag-asawa. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Patuloy, Panginoon, tinataas po namin sa inyong aming basa. Nakikita niyo po yung mga nangyayari dahil napapanood namin sa TV. Ikaw po na kababatid, Panginoon, kung anong pinakamabuti, pinakamainam para sa bansa po namin. Patuloy, tulungan niyo po ang aming mga leader, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababa na sangay ng gobyerno, national man o local man, ay tuloy na magawa ng bawat leader na nahadal na ikaw naglagay, na maisip po ng bawat isa sa kanila na hindi isang aksidente, na sila ay pinili po ninyo, na sila ay nahalal. Maaring iba, iniisip na hindi tama yung ginagawa ng mga leader po namin. Pero again, sabi po sa inyo mga salita, dapat palagi namin silang ipanalangin. Kung hindi man sila gagawa ng hindi mabuti, ikaw, Lord, ang gagawa, magbibigay po ng verdict sa kanila. Hindi kami. Kasi unang-una, di naman namin alam, yung kasikot-sikot talaga. Ikaw lang nakakabatid ng laman ng isipan at puso ng aming mga leader. Kaya tinatalaga po namin sila sa inyo. Patuloy, Panginoon, gamitin mo po silang instrumento para ang bansang Pilipinas, ang aming bayan, ay magkaroon ng maayos at maganda na klase ng pamamalakad ng aming mga nasa gobyerno ng papalakan. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga polis, na magawa po nila ang kanilang mga tungkulin para sa kaayusan at peace of order ng aming bansa, ng aming bayan. Tulungan niyo po ang aming mga congressman, mga senador, na kung ngayon makagawa sila ng batas na ayon sa inyong mga salita, na maging dadaan, tatawagin ito na God's law. Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil ikaw isang Diyos na patuloy na gumagawa. Tinataas din po namin, Panginoon, sa inyo yung mga nasalanta po ng lindol, lalo-lalo na po sa Venezuela, na napakarami na po nangyari. Maraming mga namatay. Lord, matuto po ang bawat Venezuelan na makita nila, ikaw ang dapat lapitan at magkaroon ng totoo ng banal na takot po sa inyong pangalan. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Dahil lang po namin lahat ng bagay tinatagpo mo, lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip dahil po sa inyo. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming mga spiritual leader na totoong ang inyong pangalan ang minahayag at ang pinataas. Ang aming Pastor Popeng na siyang nagbibigay po sa amin ng mentoring. Gaya na rin si Pastor Clifford na siyang nagbibigay po, Panginoon, ng direksyon. Ginagamit po ninyo.
Bishop Oriel, isa rin pong ginagamit po ninyo. At hayaan po kami patuloy. I-commit namin ang aming sarili para po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Salamat. Pagpalain mo rin, Panginoon, ng bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mo magpala sa bansang Israel ay iyong pagpapalain. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin na mangyayari, magaganap, ang lahat ng aming kahilingan at lahat ng aming sinabi. Dahil lang po namin, ikaw ay isang mabuting Diyos at napakinggan mo ang lahat ng aming nilapit ko sa iyo. Ngayon pa lang, inaangkin namin na magaganap, mangyayari lahat ng bagay nito dahil hindi po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito pong inyong likod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung kayo po ay mayroong katanungan patungkol dito sa ating pinag-aralan sa gabi nito, huwag po kayo magkatubili, lalabas po dyan, na pwede po kayong mag-PM o magbanggit dyan ng mga bagay na gusto po ninyo i-clarify o gusto kayo mag-inquire. At muli, makikiusap po ako sa inyo. Kung kayo naman po ay napagpala, kung kayo naman po ay merong mga answered prayer, merong kagalingan na naranasan, please, i-PM lang po ninyo kami. Dahil gusto po namin marinig ang inyong mga comment. Dahil alam po namin, the more na meron po kami, the more na merong nangyari maganda sa inyo, at nalaman po namin, pagbibigay po sa amin ito ng encouragement para lalo kaming magpatuloy at lalo namin gawin yung mga bagay na dapat magawa namin para sa pangalan, sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi, ito pong nilingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoon